po sa inyong lahat. Buongiorno tutti. I hope that you are excited. We thank God for the reminders a while ago about our devotion, that we need not to be performers but worshipers. We praise God for that. Now, this time, we'll be asking everyone to stand still as we will be opening our Bible and try to revisit once again the text that we have read last Sunday. It's from the book of Psalms chapter 66. Psalms chapter 66, beginning from verse 1 down to verse 20. Basahin muli natin. And if you are there, please say Amen. Praise God for the life of Brother Liban, no? Talagang from long hair to a short hair that gives glory to the Lord. We praise God for the life of Brother Joey and even sa mga kapatiran po natin na bagong baptized, no? So let's continue to pray for our sick brethren. I am referring to Teacher Herme. May tarangkaso po siya, Brother Justin. Marami pong mga batang may sakit, including my son. Just do pray that the Lord will continue to heal them because next Sunday po na po yung ating kantata. But we believe that we have the great physician. In Psalm 66 verse 1 to 20, let's read responsibly as I begin reading verse 1. The Bible tells us, "Make a joyful noise unto God, all ye lands." Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Verse 5, come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of men. Verse 7, he ruleth by his power forever. His eyes behold of the nations. Let not rebellious exalt themselves. Selah. Verse 9, which holdeth our soul in life and suffereth not our feet to be moved. Verse 11, thou broughtest us into the net. Thou laidest affliction upon our loins. Verse 13, I will go into thy house with burnt offerings. I will pay thee my vows. I will offer unto thee the burnt sacrifices of fatlings with the incense of rams. I will offer bullocks with goats. Selah. Verse 17, I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue. Verse 19, but verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Altogether now read. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Let's go to the Lord in prayer. Father God in heaven, once again, we are so grateful, Lord, for this opportunity and great privilege to be in thy house, to gather in this place, just to humble ourselves before thee, O God, and to honor thy holy name. Thank you, Father, for this freedom that we could study thy word. And I pray, Father, that you will continue to give us spiritual understanding as we ask the Holy Spirit, Lord, to give us a tender heart and whatever principles and things that we could learn from this lesson, Lord. We pray that you will continue to guide us and help us, Lord, to understand very well and apply that we could learn from your word, O Lord. Thank you once again. We bring back all the glory. In Christ name we pray. Amen. Please be seated. This morning, we'll be talking about the lesson that we started last Sunday. It speaks about an outline of Thanksgiving. An outline of Thanksgiving. Now, if you would notice, in Psalm 66, if you will understand the context of this chapter, Psalm 66 is a song of praise and thanksgiving. Yan po ang context ng Psalm 66. And it calls all the earth to recognize and rejoice in the mighty works of God. Wala po tayong ibang pinaglingkuran ng Panginoon kundi yung pinakamamangyarihan na Diyos na may kakayahan na magbigay sa atin ng buhay at lakas.
Do pray for Sister Doris. She's now already in the Philippines. And let's continue to pray that the Lord will continue to extend the life of Nanay Oya. No? Now, last week, we discussed the outline of Thanksgiving. We saw how in the psalmist's personal outline, he started with worship that sings, calling all the earth to what? To make a joyful noise unto God. So pag-aralan po natin yan last Sunday, isn't it? Now, he did not stop with singing, but he invited the readers to worship, saying, "Come and see the works of God." Di lang po siya umawit. Amen po ba? Because we're talking about an outline of Thanksgiving. Kung mapapansin nyo, wala itong pinagkaiba sa ginagawa natin na every year na Thanksgiving service. Awitan, testimonies, and other things that we could understand from this passage. Now, and from there, he leads us to worship that understands, remembering how God guided His people through trials and triumphs. Alam mo, ang Panginoon, tayo po ay, it is indeed, yung kanina pong binanggit ni Preacher Judel kanina, it is the Lord's of mercy that we are not consumed. Because great is what? Thy faithfulness. yung katapatan ng Panginoon ay napakadakila. Kung iisipin natin, kapatid, wala na po tayo dapat sa mundong ito. Pero the Lord is extending our life. Tayo ay pinapalakas physically. Now, the psalmist, however, did not end in observing God's goodness. It teaches us that worship is not complete until it becomes surrender. So when we are saying that we want to worship God, we must have what? Surrendered life. Mahirap mag-worship na hindi naman tayo surrender. Can I hear amen? Now, allow God's Word to encourage us today and prepare our hearts for December 28 as we discuss the second part of an outline of Thanksgiving. Maybe some of you, I've seen a few faces, yung mga bago ba, ano yung Thanksgiving na to? And it is my responsibility and duty as a pastor to explain bakit tayo nagte-Thanksgiving? Bakit yung Makati? Bakit yung mga churches nagte-Thanksgiving? Now, we are discussing the 5-point outline of Thanksgiving and we are done with number 1, a joyful singing. Have you remember that? Sinimulan po ng psalmist sa pag-aawit. Pangalawa, a wondrous sighting. Wala tayong ibang dapat makita yung kamay ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. And thirdly, a guided singing, and this time, we'll be talking about a humble settling. In verse 13 to 15, look at what the Bible says. I will go into the house with what? Burnt offerings. I will pay thee my vows. Verse 14, which my lips have uttered, take note about this, and my mouth had spoken when I was in trouble. Now, in verse 15, I will offer unto thee the burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams I will offer bullocks, with goats, Selah. Now, if you would notice, from a joyful singing in worship to a wondrous sighting in worship, and this time, a guided sing in worship, the psalmist now takes us to another expression of worship. And what is this? That is his worship through giving. If singing is worship, giving is also a form of worship. Minsan, nakakalimutan natin na when we are giving to the Lord, it's worship. Amen po ma? Kaya hindi tayo katulad ng nasa religion, kung ano lang madukot, yun nagbibigay. Because God does not deserve what? Leftovers. Can I hear amen? If we believe that singing is worship, we must understand also that giving is worship. Can I hear amen? Okay. Now, let's talk about his worship was intentional. Wala pong nag-worship na, nag-worship pala ako ngayon. Okay. When we say intentional, ibig sabihin, you deliberately, you prayed for this, na pumunta ka sa gawain ng Panginoon at gusto mong manambahan. No? Ang sabi ng Bible, I will go into thy house. Wala po sa atin nagpunta rito na pagkagising mo, nasa church ka na. Naligo ka, nilabas mo yung makeup mo. Amen?
Nagpabango ka and then nilabas mo yung 5 inches na high heels. Tama ba? Meron ba? Tapos naglalakad ka sa yeluhan. Kumusta naman? Okay. I will go into thy house. He chooses to present himself before the Lord. Kaya nga, lahat ng Betanites naliligo bago pumunta ng church. Totoo ba yun? Ba't parang parang hindi ito totoo ah? Why? Because intentional. Amen po ba? From here, we will see that worship is never accidental. Pag sinabing intentional, hindi ito aksidente. Hindi tayo aksidente na nag-necktie tayo, nagpagupit si Brother Liban, nag-invite si Brother Joey, nagpunta si Sister Ana Fe sa tinatawag na room na kung saan makapanambahan tayo. It's not about accidentally. It's all about intentionally. Now, we have to understand that worship is a deliberate step that we make toward God. Wala tayong ibang, maganda yung devotion na-prepare tayo doon dahil yung devotion nagpapaalala sa atin, are we still checking or examining our hearts? We're not performers, we are worshipers. Everyone can perform, sabi ng ating preacher kanina. But hindi ibig sabihin nagpe-perform tayo, kasama pa rin yung puso. Remember that when we say worship, it is a deliberate pursuit of God's presence. Why? Because unto Him be glory in the church. Hindi naman sinabi unto Him be glory outside the church. Who is the church? People. Amen po ba? Now, in Psalm 122 verse 1, the psalmist named David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Do you have a gladly heart? Kapag nagsasabi sa atin, tara church tayo. Actually, dapat hindi na sinasabi yan sa mananampalataya. We are excited to go to the house of the Lord. To what? To worship. To honor God. Ay, may matutunan naman ako na bago. No? Now, the psalmist refuses to have just a passive gratitude. His gratitude had faith and hands that obey. Hindi tayo makapunta rito kung hindi tayo naglakad. I praise God for the life of Sister Nel. Kahit may trangkaso si Dapio, nandito si Dapia. Kasi minsan di ko alam, nagkasakit yung asawa, yung isa, wala din. Pero si Dapia, nandito kahit wala si Dapio. Kasi yung worship, intentional. Amen po ma? Patawarin mo ako, Dapio, ako nanonood ka. Okay. Yes, you can worship God anywhere. Totoo yun. May mga nagsasabi, pwede naman ako mag-worship kahit saan. But there is a place that's set where you can present your life. Your vows. Your thanksgiving before Him. It's not at home, it's in the house of God. Can I hear amen? Pwede ba tayo mag-worship sa bahay? Yes. Kasi pwede naman araw-araw mag-worship eh. Pero yung Lord's Day, yung corporate worship, dito yan sa bahay-sambahan. Amen po ba? Ecclesiastes chapter 5 verse 1, keep thy foot when thou goest to the house of God. Look at this. And be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Sa religion, pag nakapagpunta sila sa church, ang feeling nila nababawasan ng kasalanan. Totoo hindi? Pag pumupunta sila sa church, parang yung kasalanan na ganito, lumiliit. Are you following? Tapos tama ba Sir Janice? Ayan. Oh. Pag pumupunta sa tinatawag na simbahan, ang feeling nila parang gumagaan yung kasalanan. And that's good works. Ang nagpapatawad ng kasalanan, yung banal na dugo ni Kristo lamang. Hindi kayang pag-ayanin ang kasalanan ng tao sa paggawa ng mabuti. Can I hear amen? Now, in Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Look at this. As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. If you will read the book of Acts, kahit sa mga Paulinian
epistle, makikita mo that they are gathering themselves during Sunday, upon the first day of the week. Can I hear amen? Ang worship noon, hanggang ngayon, Sunday, the first day of the week. Can I hear amen? That's the word of God. Remember that corporate worship is God-ordained, not optional. Okay, nakakalungkot yung ibang Krisyano ngayon nagsisettle sa online na pwede namang physical gathering. Can I hear amen? Remember, ang online setting kapag walang physical gathering. Okay, because biblically, you cannot replace physical or assembling of yourselves sa online lang. That is why, in the near future, itong mga preacher in charge natin, do pray, kasi nag-reply na po yung pastor ng Rome Baptist Church. And i-discuss na yung proposals natin, and we might have another slot dun sa building na yun. I-open yun, pag-pray natin, because Preacher Joshua might be in Rome Sunday upon Sunday. Talagang mawawala to. Pero, because of what? Physical gathering. Kasi hindi natin pwedeng, gusto nga natin dumating ang time na wala nang mag-online. Are you following? So, pag-pray po natin dahil, at pag-pray natin yung asawa nito. Yun ang mahalaga. No? Yun ang pinakamahalaga muna. Okay, sino? Ayan, no? Okay, mamaya na yung ibang lesson na yun, ha? Okay, kasi pag love life ang pinag-uusapan, buhay na buhay. Ayan, tatanungin natin sa Joy. Pipintahan ng Joy kung sino. Ayan, no? Ayan, ako. Okay. His worship was intentional. Number 2, his worship was obedient. Why? Because sabi niya, I will pay thee my vows. Look at this. These were vows he made when he was in distress. I want you to notice the praise, kapatid. Sabi ng Bible in Psalm 66, nakita natin dito, sabi niya, in verse 15, verse 14, sabi niya rito, 13 and 14, I will go into thy house with burnt offerings, I will pay thee my vows, which my lips have uttered and my mouth had spoken when I was in trouble. Now, that deliverance has come. He humbly returns to fulfill what he promised. Take note, mahirap mag-promise sa Panginoon na wala ka namang balak gawin. Are you with me? Any promise that you have asked the Lord, Lord, i-bless mo itong promise na to. Alam mo, nagsabi ka, Lord, I will be faithful in my soul winning. Kasi binigyan mo ako ng buhay, biruin mo yan, dapat wala na tayo sa mundong ito. Huwag kang magpapromise na hindi mo tutuparin. Because the Lord will hound you. Ipapaalala sa atin, Nak, nag-promise ka sa akin na maglilingkod ka na ng buong buo. What are you doing today? Many make vows when they are desperate, but few return when God answers. But thank God for this psalmist. Naalala niya yung pinangako niya. That's why he's so excited to go to the house of God. To fulfill what he promised. Because nung siya ay nagkakaproblema, when he was in distress and trouble, he made a promise. He made a vow. Remember, from here, we will see that the psalmist models integrity in worship. In Psalm 50 verse 14 to 15, sabi ng Bible, offer unto God thanksgiving. And pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt what? Glorify me. Now, this is a promise. Kung ikaw ay faithful sa Panginoon, sabi niya, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. You call upon me in the day of trouble. If we have Jeremiah 33 verse 3, our direct hotline sa langit, meron tayong direct hotline pagdating sa Thanksgiving. Why? Because God is always waiting for us. Wala tayong ibang pwedeng lapitan kapag nasa trouble. Remember, have you ever noticed that sometimes when we are in distress, we say, Lord, itawid mo lang ako dito
maglilingkod ako ng tapat. I remember Sister Mercy. Sabi niya, Pastor, pag ako binigyan pa ng buhay ng Panginoon, tinagdagang pa ang taon nga, maglilingkod ako ng buong buo. Kaya hindi makuha ni Sister Mercy mag-backslide. Imagine the first family camp that we do dun sa after ng sa Bulpara. Meron tayong family camp na may activity tayo na sobrang sexy ni Sister Mercy. Have you remember that? Amen. Kaya pag nagkaroon tayo ng pangako sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Sipin mo, binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay. And God is true when He wants us to bless our life. Do you understand that? Minsan, meron tayong mga pinag-pray nung nahihirapan tayo na sana nung pinangako natin yan sa Panginoon, Lord, magiging faithful na ako sa iyo. Lord, magdadala ako ng kaluluwa. Huwag mong hahayaan na hindi to pa rin yan. Because ang Panginoon ay naririnig lahat. And by the way, walang nagpilit sa atin mangako ng bagay na yun. Can I hear amen? Now that the Lord has delivered us, do we remember to fulfill the promises we made? That's the question. The psalmist did. He returned to God's house with his thanksgiving offering. Thirdly, his worship was sacrificial. Sabi niya, I will offer burnt sacrifice of fatlings, incense of rams, bullocks with goats. Now, from here, kung titignan mo kapatid, yung mga binigay ng psalmist ito, we will see that the offerings of the psalmist was not just his mere presence or his voice or attendance. They were tangible offerings. Pastor, mga hayop naman to. Kasi nung panahon po, wala pang bills. Pero kung gusto mo mag-offer ng goats, pwede naman. They have a cost. Pag sinabing tangible, mga nakikita natin. Hindi to intangible, no? They have a cost, and from the psalmist example, we see that it cost him something. Why? Because fatling rams and bullocks all represent abundance, not leftovers. Kung mapapansin mo, yung fatlings, rams, hindi yan singular. Lahat yan ay naka-plural. Represents what? Abundance. Not leftovers. Wala kang makikita sa Psalms, sa offering ng mga Kristiyano, tira-tira. Are you following? Why? Hindi deserve ng Panginoon yung tira-tira. Now, the psalmist also teaches that the true thanksgiving expresses itself through what? Sacrificial giving. Not just symbolic ones. Take note about this. Singing is worship. Can I hear amen? But it does not end here. Hindi sa awitan. True worship moves the heart towards obedience. And that obedience is expressed in giving. By the way, we are not giving to the Lord for us to be blessed by Him. Mali yun. We do not teach prosperity gospel. Maraming prosperity gospel. Magbigay ka, yayaman ka. I read an article, a rich man, he used to become a rich man, nagbigay dun sa isang church na yon sa California. Malaking church yun. Kasi ang turo dun ay prosperity. Pag nagbigay ka, be-bless ka. Here comes. Nagkaroon ng problema yung company niya. Na-bankrupt sila. Hinihingi nung rich man, nag-file siya ng kaso, nasaan yung sinabi mo? Hanggang ngayon, nasa kaso ngayon. Kasi kinukuha niya yung mga binigay niyang pera dun sa church na yun. Dahil ang turo ng pastor, pag nagbigay ka, yayaman ka. We are not giving because we want to be enriched by God. We're giving because it's worship. Can I hear amen? Hindi naman lahat ng mananampalataya naging mayaman. But they gave. Can I hear amen? Kasi mahirap magkaroon ng tinatawag na bigay ako ng bigay, wala naman nangyayari. Baka may mali. Can I hear amen? Folks,
My dear beloved brethren, it is an obedience that expressed in giving. Why? Because not only singing is worship, but even giving. What is a Thanksgiving vow? Bakit tayo nagbabow every year? A Thanksgiving vow, just like what the psalmist did, nung nagka-problema siya, tinawid siya ng Panginoon. And then sabi niya, I will go into the house of thy God. Amen? Now, pag sinabing Thanksgiving vow, it is a remembered promise. I appreciate Sister Doris, kung nanonood ka man. Before she left, emergency, bumili yan ng 1.6 na ticket. Iniwan niya yung vow dito. Why? Because it's a remembered promise. Buong buwan na salary niya, iniwan niya. Kung tutusin, pag hindi ka kapatid, inalala mo yung promise mo sa Panginoon, you will just think, may pangangailangan. Can I hear amen? When we say a remembered promise, one you made when God carried you. Ang Panginoon ang ating provider. Can I hear amen? Pag sinabing Thanksgiving vow, it is a returned offering. Every year, once a year. One you now bring because God kept you. Hindi mo kayang tapatan ang protection ng Panginoon. By the way, hindi tayo nagbibigay sa Panginoon para may kapalit. Hindi yan ex-deal. Right? Lord, magbibigay ako pero ibigay mo to. Lord, magbibigay ako sa iyo pero ibigay mo ako ng boyfriend. By the way, I'm very happy today because my pastor is happy. Malalaman nyo rin ang balita. Answered prayer. No? Sana all. Patawarin niyo, pastor. Nakikinig yung pastor natin lagi. Okay, third, a Thanksgiving vow is a renewed surrender. Your heart recognizing God's faithfulness. Kailangan, pag nagbalik tayo sa Panginoon, meron tayong renewed, surrendered heart. Hindi tayo nagmamalaki. Amen po ma? Because whatever we can give to the Lord, it came from Him. Galing din sa Kanya. On December 28, we'll have our Thanksgiving service. Let this be our moment to come before the Lord with integrity, gratitude, and the thanksgiving vow we owe to His goodness. What is a thanksgiving vow? In its simplest essence, a thanksgiving vow is a promise remembered in an offering returned. What we can learn from the psalmist returning a vow? Ano yung matutunan natin dito sa psalmist ito? In Psalm 66, number 1, the psalmist was not careless. The psalmist was not rash. The psalmist was not unprepared. The psalmist did not come thoughtlessly. Huwag kang gagawa ng isang bagay na hindi mo naman naiintindihan. To our new believers, you have to understand fully bago mo gawin ang isang bagay. Do not be coerced. Do not be forced to do something kasi napagaya lang tayo. Because kadalasan, makikita mo yung blessing ng Panginoon if you do it rightly. And if you honor God wholeheartedly. Tandaan natin, at the end of the day, it's not the amount. It's all about the heart. Hindi sa amount yon. Malaki nga, pero may problema. Doon na ako sa maliit na buo. Amen po ma? Can I hear amen? The psalmist did not come thoughtlessly. The psalmist did not offer lightly. Hindi siya nagbigay ng, sabi ko nga, puro plural kanina eh. The psalmist did not treat his vow as an afterthought. Parang, wala lang. Naisip mo lang, pagkatapos maisipan, makapagbigay nga. No. You have to understand the principle. Because wala tayong ginagawa dito sa loob ng church na dahil ginagaya lang natin. Pagka ganon, anong pagkakaiba natin sa religion? In the same way, we should not treat our Thanksgiving vow as something casual or last minute. As we come to our Thanksgiving service, let us bring a vow that is remembered, prayed over, and offered with understanding. Take note also that this vow should not magnify our faithfulness in returning.
Hindi dapat. Ano dapat mong magnify? It must magnify the faithfulness of God in providing. Hindi yung returning. Amen? We thank God because may mga brethren po tayo na nakapagbigay na. No? And we will be distributing yung certificate na yan this coming 28, before 28. No? You know what? For many years, the church has practiced Thanksgiving offering where from the oldest to the youngest give back their vows to God. And I hope that we could learn faithfulness sa lahat ng ginagawa natin kahit sa anong area. Singing, giving, ministerial work, and everything. Because at the end of the day, makikita mo that faithfulness is always what? Rewarded. From these testimonies, we will see that God never lacks. God never fails. And God never forgets His people. Taon-taon, mula nung naging gawain tayo, taon-taon, meron tayong Thanksgiving service. Year after year, families stand and say the same truth in different words. Ano-ano po yun? The Lord carried us, the Lord kept us. And the Lord provided for us. Hindi na mamagnify dapat yung binabalik natin. Ang namamagnify dapat yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. And because of that, God has been what? Faithful. His people learn to respond with thanksgiving vow that honors Him. Now, as part of our Sunday school lesson, let me call some brethren who have seen God's hand over the years. They learn to give and honor their vows before the Lord. The objective of this testimony is not to boast, but to magnify the goodness of God in our lives. Let me call Sister Flor Olano. See. Sir Flor Olano, matagal ko na po itong kasama sa ministry. She is one of the matriarchs. Okay. Even before when we were in Brenta, kasama namin to sa ups and downs. Let me call Sister Flor Olano. Sister Flor Olano, could you please come? Good morning po, brethren. Good morning po, Pastor. Sa mga outreaches po. Ayun, yun po, about Thanksgiving. Ayun. Ang tagal ko na pong hindi nag-testimony. Halos 2 taon, ano po. Kasi, ang hirap pong mag-testimony ng may mga dinadala ka. Alam niyo yun. Sa pamilya, sa lahat. Parang ang hirap, pero sa biyaya ng Panginoon, salamat po. At nandito pa rin ako. Yun po, yung kalakasan na ibinigay niya sa akin sa mga check-up ko na may mga imbalo pero pinagkakatiwala ko lang sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung ibabalik ko sa Kanya, binabalik ko po ng buong puso. Kaya ito po masasabi ko sa inyo, brethren, kung magbibigay tayo talaga dapat galing sa puso. Amen. Kasi kung napipilitan lang tayo, hindi talaga tama. Right. Kasi ang hirap magbigay ng masakit sa loob. Kaya yung pong ibabalik ko sa Kanya ay taos puso ko pong ibinabalik dahil yung po naman galing din sa Kanya. Wala po akong kalakasan. Dahil yun na nga po, senior na. Salamat po sa mga biyaya na araw-araw na nakakaraos po dahil lang sa biyaya niya. Sa trabaho na alam po naman natin na mabigat yung trabaho ko pero nakakayanan ko dahil sa tulong niya. Kaya ngayon pong Thanksgiving, ibibigay ko yung ikinumit ko sa Kanya ng buong puso. Kaya Panginoon, in-encourage, salamat po sa lahat. At mga kapatid, encourage ko kayo na yung pagbibigay kapag galing sa puso, yun na nga sabi po ni Pastor, wala tayong hinihintay na kapalit. Pero kapag nagbigay ka po, nagbibigay talaga ang Panginoon at siya po nagpo-provide ng lahat. Kaya salamat po sa lahat, salamat po sa kalakasan,
At salamat po sa mga challenges na sa loob ng 2 taon, hindi nyo alam, ang dami kong pinagdaanan. Tumatawa lang ako pero deep inside, lalo sa pamilya, alam niya ni Pastor. Kaya lalo't usaping anak, ang ina mahina pag usaping anak. Talagang ipaglalaban mo hanggang sa katapusan ng mundo. Ayun, kaya ang lahat po ay sa Panginoon ko lang ipinagkakatiwala at isang araw po, kung anong mangyari at anong kalab sa akin ng Panginoon, siya po lamang ang nakakaalam nito. Kaya salamat po sa lahat, salamat po Panginoon. At salamat po Pastor na lagi niyo ako in-encourage na magpatuloy. Kaya po yun nga, lalo po sa mga joy, na alam ko na tayo ay may mga, meron na tayo, may edad na tayo, wala na tayong kalakasan. Talagang sa Diyos lang tayo umaasa. Kaya sana po magpatuloy tayo at kahit po may mga challenges talaga. Huwag po tayong tumingin sa tao kasi ang tao po talaga maraming katitisuran. Kaya ang akin pong pinagpapasalamat kung meron mang katitisuran ay sa Panginoon Diyos na lang ako tumitingin at siya na lang ang bahala sa atin. Salamat po Panginoon at ang lahat pong ito ibinabalik ko po sa inyong mataas na pangalan. In Jesus' name, amen. Let's give a big hand for Sister Florla, no? Do pray for her son, especially this coming Friday. February, meron na pong final verdict. Yung pinagpipray po natin na specifically yung sa concern sa family po ni Sister Florlano. So it's been 3 years and it's a long battle, but we know that God is the one who will take charge, especially pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Wala namang pinabayaan ng Panginoon na anak niya naglilingkod sa Kanya. So the next person, the next brother in the Lord who will be giving their testimony, his testimony, is Bishop Romnick. Are you around? Ayan. Sige, Brad. Hello po sa ating lahat. Happy Lord's Day po. I want to testify lang po yung kabutihan po ng Diyos. Every year po na nangangako po ako sa Panginoon na ibalik po yung Thanksgiving natin sa Panginoon. Alam ko na hindi lang po bilang isang Kristiyano is wala po tayong pagsubok na dumarang sa ating buhay. I want to testify lang po yung kabutihan po ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya. Sama po yung aking asawa at mga anak na natutunan po namin magbalik kung ano po yung pinangako namin sa Panginoon. Talagang aminado po kami mag-asawa na wala po kami malaking ipon, but sa biyaya po ng Panginoon na hindi po kami nagkukulang, hindi po nagsosobra sa biyaya po ng Panginoon. Mga pagsubok po na dumaraan every year, this year, 2 beses po akong sinubok ng Panginoon. But mas inuna ko pa rin po yung magbalik ng tama sa Panginoon eh. Yun po yung natutunan ko na yun po yung promise ko sa Panginoon na maibalik ko lang po yung para sa Panginoon. Wala man pong kapalit. But ang provision po ng Panginoon, surprise na lang po kayo eh. May person na nagsubok ko sa akin ng Panginoon noong time na po na yung po ng asawa ko, yung nako is na appendix. Talagang kagagaling ko lang po sa Pinas. Nagtatravel po ako. Yung una ko po sinugod na sa ospital dahil yun nga po, may appendix. Alam ko po na malaki ang pangailangan, but alam niyo po yung Panginoon na may mga gagamitin tayo. Hindi mo po in-expect na biglang tutulong sa inyo na makapag-provide na mula matutunan ko po magtapat sa pagbibigay, even nung pinangako po sa Panginoon na pagalingin niyo lang po yung bunso kong anak. Andun na po yung biyaya ng Panginoon eh. Unti-unti po, big encouragement po sa mga kapatiran na matutunan po natin magbalik ng tama. And yung sa pagsubok naman po, ito lang pong month na to, 2 weeks pa lang po na nakakalabas yung tatay ko. In-expect ko na po na malaki po yung bayarin sa hospital. May pera akong hawak for Thanksgiving vow. Andun na po yung mga pag-iisip na pwede kong magamit or sa bill po ng tatay ko, but alam niyo po yung kalooban ng Panginoon talagang napakabuti po.
nag-zero balance po yung magulang ko sa ospital. 1 week po siya sa ospital. At thank God na pinapakita po ng Panginoon na yung pong pagtatapat natin sa Kanya sa loob ng 1 taon ay hindi naman po napakahirap na ibalik po natin. Kasi every year naman po, andyan po, wala man po tayo manghihintay na kabalik na galing sa Panginoon. Pero ang Panginoon po, pag nakikita po yung heart natin na tapat tayo nagbibigay ng buong puso, gaya ng sabi ni Sister na kung magbibigay po tayo sa Panginoon, dapat po buong buo, wala pong kirot sa puso natin na mag-aalala lang tayo, ibalik pa natin sa Panginoon. Lagi ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon na yun nga po, talagang kung ano lang po yung kalooban ng Panginoon ay yun po yung ginagawa natin. Maging papapala po tayo sa buhay ng bawat isa, maging encouragement po kung paano po tayo magtapat, magbalik sa Panginoon. Yun lang po yung tagad. Thank you po, Pastor, sa pag-guide sa amin dito, even sa aking buhay bilang mananampalataya. Salamat po, Pastor. God bless po sa ating lahat. Thank you, Brother Romnick. You know what, Brother Romnick, alam naman natin yung pinag-pray natin. He's always been updating me. I've been before. Pag may mga significant na itong batang to ay laging nagre-relay ba. And I'm so thankful na napaka-open ng communication naming dalawa kahit nasa Malta siya. And there's one thing that is very remarkable, yung na-stroke po yung tatay niya. And then, alam mo, pag may pinangako ka sa Panginoon, Satan always wanted to hinder that. Gagawa siya ng isang bagay na papipiliin ka kung alin ang gagawin mo. So, basically, abang nagkukwentuhan kami ni Brother Romnick, so pag may need kasi, siyempre ang tatakbo sa isipan mo, makatulong. Pero at the same time, you are torn to dalawa. Doon mo sa dalawang bagay. Ano yung bibigay mo sa Panginoon, ito yung pangangailangan. And I thank God because this fellow, si Brother Romnick, every year, nagbabalita sa akin to eh. Sabi niya, Pastor, alam mo yung nag-commit ako ng Thanksgiving, dito nagsimula yung increase ng salary ko. And itong December, another increase na naman. Kaya magpapalibre tayo pagdating yan dito sa Milan. And we praise God because He even commit 1 month of His salary. I think you have to understand, I'm not mentioning this para, alam mo yun, pagpalakihan tayo dito. Because may ilan ditong kapatiran, 2 to 3 months na kanilang salary, binibigay sa Thanksgiving bow. But it's not about the amount. It's all about the heart. Tandaan niyo po, kapatid, ang Panginoon kayang i-provide ang pangangailangan natin. And here comes the time, I offered willingly. Sabi ko sa kanya, Brad, I want to help personally kung magkano man yung bail. Sabihin mo lang. Tapos, nung tinanong ko na siya, palabas na yung tatay niya, we're so surprised because kahit pisong duling, wala silang pinayaran. And I just want you to understand that God has many ways for us to provide our needs. Hindi natin alam, may mga unexpected na bagay o tao tayo na ilalagay ng Panginoon para mapaalala sa atin ng Panginoon, hindi sa ating kakayahan. And God will deliver us in times of trouble. So, we have no time to call. Maririnig niyo po to sa darating na Thanksgiving, yung ipong ilan na mga kapatiran. I just felt the need to mention. You remember Brother Philip Asakel? I had a chance to talk to him during his birthday, and I was so surprised. Hindi lang siya makapag-testimony kasi may service din sila dun sa Stavanger. I am surprised dahil sabi niya sa akin, Pastor, paano namin mabibigay yung Thanksgiving bow namin? Because they are no longer part of the church. Sabi ko, wow, nagulat ako sa mo yan, sa expression mo na yan. Sabi niya, Pastor, maraming blessing pong dumating sa amin. In fact, magkakaanak po si Sister Maricar. And Brother Philip right now is now one of the owners of Shusi Shabi. So, just recently nakakuha siya ng lisensya ba sa pagdadrive. Sabi niya, Pastor,
sa lahat ng binigay ng Panginoon sa amin, nakakaya naman sa Panginoon yung pinangako namin sa Panginoon, hindi namin maibalik. So I hope that you will understand, when you make a promise to the Lord, hindi sa pastor. Hindi kayo nagpapangako. Kasi, look at those Asakil couple. Wala na sila sa church because they transferred their membership, pero they're still willing to give what belongs to the Lord. Kasi once na pinangako mo yan sa Panginoon ka may kausap. Hindi sa pastor. So I hope that we will be blessed about this testimony. At makita natin yung psalmist na to, that every time we made a promise before the Lord, let's think about ang daming binigay ng Panginoon sa atin. Ang daming pinangako ng Panginoon sa atin na kiniklaim natin. Again, in the outline of Thanksgiving, we do not force God's people to make a vow. We do not. Let me repeat. Hindi tayo namimilit na mag-create ka o maggawa ka ng vow. Mas maganda, kapatid, na pag hindi pa handa ang puso mo, wag na lang. Amen po ba? Kasi minsan, ito yung nagiging problema sa church. Nawawala sa church, nagiging dahilan, wala naman po tayong pinilit. Amen po ba? Maganda po na walang pilitan. Pag ang tao in love sa Panginoon o sa tao, makikita mo masaya yan. You remember the time na yung taong mahal mo gusto mong bigyan? What is your feeling? You are excited kung magugustuhan niya. Amen po ba? Yun ang pakiramdam ng isang taong totoong nagbibigay. Excited siya na, "Oh Lord, mapiplease kaya kita sa bibigay ko." Amen po ba? Now, in Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 6, you must understand that it is a heart that wants to obey and honor Him. Sabi ng Bible, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it. For he that hath no pleasure in fools, pay that which thou hast what? Vowed. Verse 5, better is it that thou shouldest not vow. Ano yung better? Mas mainam pa daw na huwag kang magbigay ng pangako than thou shouldest vow and not pay. Verse 6, suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thine hands? So, you have to understand, walang magandang may dudulot kung hindi galing dito. Amen? Hindi naman tayo naniniwala katulad sa religion, sa kulto ba, na pag di ka nag-tithes, dinidisfellowship. Tama? Sa iba, pag di ka nagbigay ng ikapo, pag di ka nagbigay ng ganito, pag ikaw ay late, sarado ang pintuan, hindi tayo ganon. Because we always believe that we are giving to the Lord. And whatever we give to the Lord will also recompense it. Now, the vow you make on December 28 will be returned next year. It is in your way of saying, Lord, by your grace, you still find me in your house in 2026, still faithful, still standing, not lost to the world. It's not just about the offering, but your offered life. Take note, hindi ito sa amount. Sa buhay ito. The Thanksgiving vow of God's people became the seed that made this church property possible. Kung bakit tayo nakabili ng property by the grace of God? Because of Thanksgiving. Can I hear amen? Masaya po ba tayo na meron tayong bahay-sambahan? Wala na tayong love letter na linggo-linggo dumarating. Have you noticed? Nung nabili natin itong property, wala na itong imik. Kasi anong gagawin pa niya? Tayo ng may-ari. By the grace of God. I want you to see this. If the ABTech could help me. You will be receiving this before the Thanksgiving.
this is a commitment slip and at the same time, a commitment form. A slip form, yung ibinigay mo sa Panginoon at yung ibabaw mo sa Panginoon. It is stated in this kasi baka mamaya i-demanda nyo ako. Katulad na nangyari sa California. Sabi rito, I hereby understand that thanksgiving offering is a spontaneous expression of gratitude to the Lord for His beneficence. It is an act of faith and conceding that everything that I have came from Him. Thus, it did not came from begrudging nor of necessity. By entrusting this amount to the Lord, I vow to fulfill my thanksgiving at my own will, not grudgingly, knowing that He is able to make all grace abound toward me. Last phrase. Our thanksgiving, which is earmarked for His work in church improvements and help the mission work, projects. Meron tayong mga unlimited na missions because of the Nehemiah project. And you could check our financial report. Meron tayong mga papagawa. Imagine yung ating pong, titoya ba dyan tawag dyan? Hanggang ngayon, yung bubong natin ay sira pa dyan. Meron po tayong pinagpipray. We could be a blessing to an African missionary pastor who would like to acquire yung sasakyan for feeding program. And we want to be part of it. So, lahat ng Thanksgiving, fund, and etc., nandito po yan sa lahat ng improvements and other mission work projects. So, makikita nyo, tayo din ang magbe-benefit sa biyaya ng Panginoon kapag tayo ay nagtatapat sa Kanya. I hope that you will not write or make a vow na hindi mo naintindihan. You pray for it. Ngayon pa lamang, pray mo na, Lord, here am I. Gusto ko, Lord, na i-commit to. Amen po ba? Pero pag hindi ka, kapatid, ready dyan, don't be forced. I encourage you, mas maganda wag na lang. Kasi baka maging stumbling block pa yan sa'yo. Can I hear amen? At least malinaw po yung pulpito na to that we do not force anyone. Now, it's not about the offering but you offered life. Remember, there is what we call a secure standing. Dito tayo magtatapos. In 16 to verse 20, look at this. Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. I cried unto Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. Ito yung gusto kong bigyan ng emphasis. Verse 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me, He hath attended to the voice of my prayer. Last verse. Blessed be God, which hath not turned away my prayer for His mercy from me. If the humble settling shows us the heart of the worshiper, the secure standing shows us the heart of God. Before we ever gave Him anything, He heard us. Do you remember that? Bago pa tayo magsalita, alam na ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo pinagpipray. Ang ibig sabihin noon, alam ng Panginoon yung needs ng bawat isa sa atin. Take note, He helped us and He held us. This is our secure standing. Why? Number one, God heard him. Sabi ng psalmist, I cried unto Him, verily God hath heard me. The psalmist looks back and sees a God who listens. He was not ignored. He was not abandoned. His cry reached heaven. You know what? Ang gandang pag-aralan to because makikita natin, sabi rito, God attended to him. He had attended to the voice of my prayer. Hindi ba masaya na alam mo na pinapakinggan ka ng Panginoon? But the Lord will not listen to us if we are doing something wrong. Kapatid, kahit sa ang setting, corporate man yan, personal man yan, pag may ginagawang mali at hindi i-bless ng Panginoon, unless you repent your sins. Pag nag-repent tayo, naayos yung kasalanan, doon lang bubuksan ng Panginoon ng pintuan ng langit para pagpalain tayo. Look at what the Bible says. He hath attended to the voice of my prayer. God did not just hear, He responded. From here, we will see that God attends to our prayers.
Our prayers do not fall on deaf ears. He involved himself in the psalmist's need. Take note, sabi niya, "Blessed be God, nor His mercy from me." God upheld him. Ang humahawak sa atin, nag-sustain sa atin, Panginoon lang. If God ever turned away His mercy, none of us would stand. Kung tutuusin, kung wala yung habag ng Panginoon, wala tayo dito lahat. Tama yung sabi ni Sister Florlano kanina, kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon, matagal na tayo. Natisod tayo, nagkamali tayo, marami tayong nakitang mali, but the end of the day, still, God must be worshipped. Can I hear amen? If God ever turned away His mercy, none of us would stand, but He did not. His mercy stayed with us and kept us throughout the year. Who would have thought? Hindi niyo napapansin, sobrang bilis ng panahon. Things, 21 na sa kantata na, tapos tutumba na yung araw. Magpapalit na kayo ng grupo. After 2 years. May nagpaalam sa akin na group of Timothy ata yun. Meron silang Eat All You Can Fellowship. Sana all. No? Preacher Nolly already sent the new groupings of Malta Brethren. No? Remember, this is the psalmist's confidence, and this is ours. We stand today because God did not turn away His ear. And God did not turn away His mercy. The bow we return is not built of our strength. Hindi ka magbabaw dahil, alam mo, it always needs faith. Pag lahat ay calculated at computed, hindi ka na magtitiwala sa Panginoon. We give because He heard us in December. He gave us strength in January. Can I hear amen? He sustained us from February to June. He corrected us in August. He healed us in October. He carried us through November. And He kept us in December. Grabe ang Panginoon. Walang ibang nag-iingat sa atin, yung Panginoon lang. If you will just ask me, I cannot lead this church without the mercy of God. Kung tayo lang, wala. Pero dahil sa biyaya, ang biyaya ng Panginoon ay masagana. This is why a Thanksgiving vow is meaningful. It is our humble offering standing on God's unwavering mercy. Why? Because month after month, day after day, we see our secure standing as we claim God's promises. But the psalmist was not blind to the reality that our secured standing can come when we have a clean living. Sabi ng verse 18 uli, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." I looked at the concordance. The word regard, it is derived from the Hebrew word ra'ah. Nang ibig sabihin, to see, to look at. I want you to notice this. We can't give our vow and expect God's abundant blessing if we live in sin. Can I hear amen? Kahit magbigay ka ng vow, may ginagawa kang kasalanan, the Lord will not hear us. What is even harder is this. Bago ako magtapos. The psalmist did not say, "If I have iniquity in my life." Napansin niyo to? Have you noticed? Sabi niya, "If I regard iniquity in my heart." Hindi niya sinabing, "If I have iniquity in my life." Or if I do iniquity before thy people, he said, "If I regard iniquity in my heart." What does it mean? You don't have to sin outwardly to have a hindered prayer. Can I hear amen? Even in the confinement of our hearts, God sees everything. Even the sin that we carry with us. Now look at this. Sabi ng psalmist, hindi pa to commission eh. Regard pa lang to. The word regard means to look. To gaze. Yun ang ibig sabihin ng ra'ah. Our eyes that constantly look at others. Comparing. We do not compare our church to other church. Bakit doon marami doon, dito maliit? We do not compare. Huwag nating ikumpara yung sarili. Gusto mo bang ikumpara ikaw? Walang magulang na matutuwa na sabihin sa akin ni Gab, "Ayoko sa'yo, Dad."
Gusto ko yung ganitong tatay. You will be hurt. Amen? O, sabihin mo ng asawa mo, ayoko sa'yo. Gusto ko yung matipuno katulad ni Brother Rodel. No? Envying, criticizing, finding fault, measuring ourselves against them. Sometimes the sin is not in the voice, but in the mind. Our thoughts that replay bitterness. Pag paulit-ulit natin sinasabi yan, actually, hindi pa tayo nakamove on. That's why perish the thoughts. Because if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Our silent grudges we refuse to release. Be very careful to secret hatred. Dangerous yan. Pag meron kang patagong galit, pag yan nag-pile up, boom. Are you following? Our inward pride that nobody hears but God sees. Lahat. Kaya nga maganda yung napakinggan natin kaninang devotion. We do not perform. We worship. We don't have to act it out. Just a simple regard of it will hinder our answered prayers from the Lord. The psalmist's security does not stand on sinlessness, but it stands on his refusal to make peace with sin. We do not make peace with sin. Kapatid, ang kasalanan ay kasalanan. Amen? Can I hear amen? Pag mali, pakumbaba na lang. Lord, patawad Lord. Mali ito. Next time Lord, ayusin namin Lord. Hindi na yung, ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung magmamalaki. The Lord will what? Chastise us. Papahirapan tayo ng Panginoon. But the moment that we humble down, and Lord, tatandaan ko to Lord, you are the one that I am serving, and I would like to offer my life to you. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall what? Lift you up. Mas maganda minsan pag yung nakabangon ka, nakapagpahinga ka because you learned lessons. Amen? Pag wala kang nagagawang mali, minsan, right? Wala tayong preno. Pero pag may nagagawa kang pagkakamali at nakita mo yung grace ng Panginoon, you would just like be the psalmist. Makikita mo yung power uli ng Panginoon. Amen po ba? He did not have the mentality that nabigay ko na yun sa Panginoon ng bako, sapat na yun. Hinuli niya yung if I regard iniquity in my heart. Napansin nyo? Nabalik niya na muna. Pero pinaalala niya ang sarili niya, pag mayroong kasalanan na nakita sa aking isipan mo sa puso ko, the Lord will not hear us. Take note, He obliged Himself not just to have a humble settling, but He also submitted Himself to have a clean living. Malinis na pamumuhay. It is possible to look clean in the eyes of people, to appear faithful in ministry, to give a vow on December 28, and yet hold something in the heart that God sees. Posible daw yun. Active tayo sa ministry. Amen? Tapos, meron pala tayong dapat na isurrender. We can't bribe God with gold or silver. Or in our time, hindi na fatlings, hindi na burnt offerings, hindi na hayop, kundi euros. Because that is our tangible what? Expression. May euros ba nun? Nung time ni psalmist? Ni David? Wala. So, wag natin gawing context yun. No? Kasi baka, Pastor, mga ano naman yun eh. Okay. A vow may impress people, but it will never hide the heart from God. Remember, as I close, giving our vow is one thing, but giving Him our heart is what matters more. Take note, mga kapatid ko. A vow without surrender is only an amount. A vow with a surrendered heart becomes worship. It becomes worship. This is why the psalmist could say with confidence, God hath heard me. Have you noticed? Past tense na, pinakinggan ako ng Panginoon. He was very confident. As he writes,
This Psalm 66, claim niya na pinakinggan siya ng Panginoon. Why is very confident? Pag wala kang kasalanan ginagawa, kumpiyansa. Are you following? Remember that his vow was accepted because his heart was aligned. Hindi ibig sabihin marami siyang binigay. Kundi naka-align yung puso niya sa kalooban ng Panginoon. He will wait on who you will be from December 29 up to the following year. An outline of thanksgiving begins and ends with what? Worship. In Psalm 116 verse 12 to 14, as I read this, ang sabi ng psalmist, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Verse 14, I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. That is why, sa mga bagong mananampalataya, pumipila-pila tayo dyan just to give our vow. That is our practice. Hindi to showmanship. Amen? Amen po ba? Amen. But, let me remind you, my dear brethren, that may God find us faithful. Not just on the day we give, but on all the days after. Blessed be God who has not turned away our prayer, nor His mercy from us. To Him be glory. The glory forever in heaven. Do you have any question? Outlines, 5 outlines of Thanksgiving. Outline. Sister Leonie, please. Yes po. Kung meron pong sin, as we Christian, yung pinaka-immediate po natin biblically